Alright. Pagbigyan natin si Kabsat, Geo Fris. Yung narabi niya, no? Yung tungkol kay George Garcia. George Garcia nahaharap sa impeachment complaint. Marcos nilaglag ang ex-lawyer niyang si Garcia. Pakinggan natin kay Sir Bad. Buenos días, buenas tardes. Bawasan pa natin yung background music para marinig si Sir Bad. Sir Bad, pasok. Ilang minutes to? 16, gawin natin 10 minutes. Bilisan natin. Here we go. Pasok. Buenos dias, damas y caballeros. Yesterday was a bad day for controversial COMELEC Commissioner George Garcia and also members of the board of Commission on Elections. Dahil kahapon naglabas yung desisyon ng Supreme Court that they will review the action of the Commission on Election throwing out the complaint against former Senate President Chis Escudero in relation to the 30 million campaign contribution of his favorite contractor, Lubiano, of the Centerways Construction, that bag a total of 5 billion projects from the flood control funds of Chis Escudero. And also yesterday, inanunsyo itong grupo ng mga lawyers group that they will be filing an impeachment complaint laban kay George Garcia and iba pang commissioner in relation to alleged anomalies in the 2025-2022 elections, as well as other irregularities and violations in relation dito nga sa pagbasura sa violation of the Omnibus Election Code by Chis Escudero with the 30 million contribution from Lubiano, and also itong palusot nila kay Rodante Marcoleta sa kaso ng 140 million campaign contributions na sinabi nila wala silang nakitang irregularidad. Okay? So yan ang mga issues ipupukol kay George Garcia and his commissioners. Ngayon, ang question dito ay ito. Si George Garcia got the position as a reward, obviously, for being the lawyer and advisor of President Bongbong Marcos in his poll irregularity complaint against former Vice President Leni Robredo. Hindi man sila nanalo sa kaso na yun, pero George Garcia did a good job. So siguro impress sa kanya si President Marcos, kaya siya ang inappoint. At syempre, for sure, tumulong rin siya as one of the country's premier election lawyer. Tumulong rin siya sa 2022 elections. Kaya yun, ni-reward siya ng magandang posisyon sa COMELEC. From COMELEC lawyer to COMELEC commissioner, chairman. Ang problema, lahat recently ng mga desisyon ni George Garcia ay pumapabor sa mga nagba-violate ng election laws. Kasama na yun kay Chis Escudero, kay Joel Villanueva, hindi pa inaaksyonan. Meron rin campaign contribution si Joel Villanueva sa bilyonaryong kapitbahay ko dito na nagbigay sa kanya ng 30 million rin. Contractor rin. May 200 million bahay dito or 300 million na ba sa value ngayon. Okay, tapos yun rin sa kaso ni recently nitong si Rodante Marcoleta na lahat ng sinasabi, pati mga election lawyer na sinasabi, napaka-questionable itong decision na ito. Dahil pwede nga natanggap niya yung contribution before the campaign season, pero ang dapat ang tiningnan ng COMELEC yung saan ba niya ginamit yung pera. Inamin niya mismo, ginamit niya sa election. Ginamit niya sa election. So yun lang yun. Ang dapat pagtuunan ng pansin, hindi yung kung kailan, hindi yung timeline. So very flimsy yun, very questionable yun. Sana may ito magdadala rin nito sa Supreme Court, pareho lang yung may isang teacher
na kinestyon yung decision ng COMELEC sa kaso ni Cheese Escudero. Kaya buti naman itong ginawa ng dalawang lawyer na sinabi na pinaghahanda na nila yung filing ng impeachment complaint laban, sana madali si sana wag lang gumalaw si President Bongbong Marcos to protect Cheese Escudero. Pero malay natin baka indirect action ito ni presidente laban kay Cheese kasi laban kay George Garcia kasi sumusobra na nga. Kumbaga lahat ng kalaban ni President Bongbong Marcos, yun ang tinutulungan ni tulad ito si Cheese. Si Cheese ang pumatay ng impeachment. And yet ito pa ang pinaboran nila George Garcia. Itong si Rodante Marcoleta, lahat na lang ginagawa para sirain ang Marcos administration. Ngayon, ito rin ang pinaboran ng COMELEC. So, itong dalawang lawyer na si Eldridge Marvin Aceron, founding partner of the Aceron and Attorneys Legal Office and founder of the Aceron Public Interest and Legal Association, and si Kini Labastilla, co-founders of the Project Damascus Lawyers, ay sinabi na dadalhin nila sa commission sa House of Representatives itong complaint nila laban kay George Garcia, at nag-cite sila ng four articles of impeachment laban kay George Garcia at mga commissioners niya, Nelson Ellis, Ernesto Ferdinand Maceda Jr., si Ernie anak ni Senator Maceda, 3, Aimee Ferolino Ampalocchio, 4, Ray Bulay, 5, Maria Norina Tangaro, 6, Kasingal, and Noli 7. Pipo. Basta 7 sila. Itong mga commissioner na ito, although sinasabi ni George Garcia ang nag-decide ng kaso ni Cheese at ni Rodante Marcoleta ay isang division, Legal and Finance Division, and Investigation whatever division. Pero syempre sila pa rin ang kumukumpas sa mga nangyayari diyan sa COMELEC. So according dito sa dalawang lawyer na ito, the epic online action game War Thunder lets you dive into massive battle. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Shout out Allen Valencia. Sa mga bagong pasok, shout out po sa inyo. Robert Sembrano, shout out Kabsat. Na nangyayari dyan sa COMELEC. So according dito sa dalawang lawyer na ito, na si Aceron at Labastilla, itong si Cheese Escudero, si George Garcia, sorry. Ito kasi si Aceron, ito rin nag-file yung, kaya naalala ko si Cheese, ito rin yung nag-file ng kaso kay Cheese Escudero sa 350 plus million flood control project niya sa Office of the Ombudsman. Pero we will go to that later. Ito si Atty. Aceron. Kaya okay ito. Kaya kung sasabihin niya na magpa-file siya ng impeachment, tuloy talaga yan. Kasi nag-file na siya ng ombudsman case ng plundered case kay Cheese Escudero. So sabi nitong ni Atty. Aceron and Labastilla, itong mga commissioners ay nag-violate ng Republic Act 8436, yung Automated Election System Law, nung gumamit sila ng software 350 sa 110 automated machine in the 2025 election. At sinabi ng mga complainant, hindi ito ang source code na dapat ginamit at hindi ito ni-review laman ng mga ng commission ng COMELEC at ng poll watchdogs or election watchdog groups. So kumbaga parang naglagay sila ng virus Baktay na dyan. sa election para paboran yung mga kandidato nila. At sabi rin itong lawyer sa item number 1 nila, yun, number 2, may gumawa rin daw ito ng betrayal of public trust for installing and operating an unauthorized intermediary server designated as Data Center 3. Kung saan dumaan lahat ng mga election results. At before, pumasok ito sa 5 accredited transparency servers. So parang gumawa sila ng isa pang
na dadaanan ng data bago pumasok yung data sa yung mga accredited, yung mga talaga, yung mga authorized to review. So kumbaga pwede sila manipuluhin yung data bago dumating sa 5 accredited data centers. At dahil dito, yun, yung nagreklamo na rin yung National Citizens Movement for Pre-Election, NAMPREL. Dahil dito, naalala nyo parang yung may 2-hour parang blackout in transmission. So yun, yung 2 hour na yun, pwede yun ang ginamit nila para magikan na yung sistema. At so sabi nitong dalawang lawyers, this constitutes betrayal of public trust dahil tinago nila yung paggamit ng IP address. Tinago rin nila yung paggamit ng IP address sa 20,300 vote counting machine modems during the May 9, 2022 election. So yun, meron rin katiwalian sa May 9, 2022 elections. At yun, okay. So nag-promise rin sila gumawa ng manual counting pero hindi nila ito ginawa. So sabi rin nila, itong mga commissioners led by Garcia, nagbitray rin ng public trust for systematically and selectively enforcing campaign finance laws. At naging bias sila sa kaso ni Cheese Escudero sa 30 million contractor donation at sa kaso ni Marcoleta sa 140 million campaign donation through the division, ito nga, Political Finance and Affairs Division, Parati nito sinasabi ng tinatapon dito ni George Garcia, hindi. Yan Political and Finance Division ang gumawa ng desisyon. Pero siyempre, sino ba ang commissioner? So, yon. At sabi pa nitong dalawang lawyer, ikuha na nila, pabibilisan nila yung filing ng impeachment dahil dalawa sa mga commissioner, si Ferolino at si Bulay, ay magre-retire na sa February 2, 2027. Itong si Bulay, ito yung nagpapa-interview sa media na parang tono niya para siya pa ang lawyer ni Rodante Marcoleta. Diyos ko Lord. Parang todo defensa siya sa desisyon. Kaya yun. So yan ang complaint nila. As we said earlier, itong si attorney Eldridge Marvin Aceron, ito yung nag-file ng 352 million graft case against Cheese Escudero. Sana i-elevate ito to plunder para makasuhan, para makulong na yan si Cheese Escudero. Itong 352 million has to do with yun, governor pa lang para si Cheese. Marami ng katiwalian, 352 million. Yun lang. Nung naging speaker siya, billion na. Yan. Kaya masaya si Joey Aquino na may mayroon na nag-file ng impeachment complaint laban kay magpa-file ng impeachment complaint laban kay George Garcia. So sana ito na yung paglalaglag ni President Bongbong Marcos. Masyado nang binababoy ng ang COMELEC nitong si George Garcia. Sana pa noon pa ito pinatanggal na. So yun lang muna update natin, and we'll be throughout the day, we'll be giving you more updates on major issues of the day. Marami nagrereklamo sa atin, masyado daw mahaba yung vlog natin at maiksi na ngayon yung load nila. Kaya gawin na lang natin, subukan from 10 to 15 minutes. So, okay, nandiyan na lang tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog. Salamat, Sir Bad. Okay na yan, Sir Brad, yung mga 15 minutes ganun. Kasi pinapaiksipan ni Maestro, so nagiging 10 minutes. O, di ba? Nako po, George Garcia, paktay ka ngayon. Ala ka na. Naspak, Sir Leonardo Ansag, paktay siya. No? Kasama pa yung pitong yung mga mga COMELEC commissioner, Diyos ko Lord Rudy. Paano ba naman? Ano ba ginawa kay Marcoleta, mga kabsat? Kay Marcoleta, kay Cheese, putragis. Anong nangyari doon? Lalo na yung kay Marcoleta, di ba?
Napakahalata, Diyos ko Lord Rudy. O siya. Again, maraming salamat po. Countdown ulit tayo. Next topic tayo mga kabsat. Diyos ko Lord Rudy. Here we go.